Hola! Nandito na naman ako. Aba, nako, sabi ko naman sa inyo, nung bakasyon ay lagi niyo akong nakikita at lagi niyo akong naririnig. Pero ngayong pasukan na, aba, namimiss ko din naman ito. Ay, so yun na nga, pasukan na nga. Kaya kung napapansin nyo, bibihira na akong makapag-upload. Kasi bising-bisa na naman si Simang. At ayun, ang video ito ay nangyari nung first day of school ko pa. So ayan, I'm not a morning person talaga. Kaya medyo struggle sa pagising ng umaga. 4:30 pa lamang kailangan ng gumising para mag-prepare ng food, ng breakfast at ang babaunin ng mga bata. Gustuin ko mang mag-prepare ng mga pagkain hindi madalian, hindi mga prito-prito lang. Kaya lang mahirap gawin yun dahil may hinahabol akong oras. By 8 o'clock kailangan nasa school na din ako at sa bayan pa yun. So ang technique ko na lamang kapag ganyang fried ang ulam, kailangan may prutas para may pambalance naman. So yun, ang una nang pumasok si ate. Then inihatid ko naman itong si Taya dito sa school. Well, actually pwede namang si nanay maghatid dito kay Taya sa school. Kaya lang namiss ko kasi ang mga ganitong chances nung ako ay nagtatrabaho pa kay ate girl. Kaya gusto ko naman dito kay Taya sa bunso namin. Eh ako naman. Kaya pag may time, eh di hatid-hatid din pag may oras. Char. Ay sabi ko naman sa inyo, bawal na ang makipagmaritesan dahil isang maritesan lang ang aking gawin. Tiyak, late na agad sa unang araw pa lamang. At yun na nga, hindi na nga kinaya na sa bahay pa tayo mag-ayos ng ating pagmumukha. Kaya dinaan natin sa sasakyan. Abay, why not? Chok not! Abay, Diyos ko, sa edad ko ito, kailangan ko na ng kaunting lihiyan ng mukha. At nang kahit paano naman ay magmukha tayong presentable. O, pa, kusgahan, may nagbago ba? Baka naman makapag-comment pa kayo na wala namang nangyari. Panayayaan nyo na lamang at walang filter sa school, baka magulat ang aking mga professor. Ay, nasanay kasi ako ng online, but kasi nauso ang face-to-face. Abay, ang bagets ko kasi doon sa Cam 360. Ang plano ko naman talaga ay magmotor lang hanggang sa labasan. Ay kanya lamang nga rin si Mr. Weather ay nagpaparamdam na naman. Bayan, nung hirap bagay ako'y naka-skirt, naka-heels, tapos nakakapote. Bugay digay yanong sama. At isa pa nga, ihatid din naman ni tatay itong aking bunsong kapatid na si Nini. Kaya 2-in-1 na ang paghatid. Nihatid ang panganay, syempre, pati ang bunso. Ika nga nagtatay, hindi na siya nakagraduate sa paghatid sundo. So, sa first day, success! At hindi naman tayo na late. Ang klase ko talaga ay 8 to 10 this morning. Kaya lamang ay maagang na-dismiss dahil orientation pa lang naman. By 9 o'clock, tapos na talaga kami. At ang nakakaloka, ang susunod kong klase ay 3 p.m. pa. Gustuin ko man ang umuwi, ay napakalayo naman ang sa amin. Kaya literal na 6 na oras akong tambay. Abay, kaya naman ay huwag kayo magtataka kung bakit napakarami ko yung oras sa pag-akyat, pagbaba din sa hagdan. Abay, Diyos ko, gusto ko lang po i-flex talaga sa inyo kung gaano kahirap para sa isang tulad ko umakyat bumaba. Abay, the design is very pambagit. Aba nga, Diyos ko po, pag araw-araw kong orin ginagawa, ay baka hindi ko na talaga kailangang mag-diet. Ay, baka 1 linggo pa lang ako napasok, ay kailangan ko na magpa-repair na uniform. At kung tatanungin nyo kung anong ginagawa ko at ako'y palakad-lakad at paakyat-akyat, wala lang. Vacant ako eh. O diba, ang dami kong time. At ayun na nga, inabot na nga ng tanghalian sa pagayon-gayon. At dahil estudyante tayo, syempre, bawal tayong pumasok sa bahay ni Tutubi. At talaga namang pagkaganitong estudyante mode tayo, kailangan doon tayo sa budget meal. Tipong sa mga ganitong pagkakataon, ang masarap ay hindi pagkain, kundi inyong maritesan. Ayun tipong sa sobrang saya ng aming chismisan ay nakakalimutan ko na ang aking inorder na gulay ay kinulang sa sahog. At tapos ang sisig ay sumobra naman sa toyo. Ay ganun talaga pag estudyante, wala tayong karapatang demand. Ang goal natin talaga ay mabusog, hindi ang masarapan. At saka magde-demand pa ba ako sa 50 pesos na good for 2 na ulam? O ayan, shout out dito sa aking mga kasama, kaklase, anak, basta kung ano gusto nyo itawag sa kanila. Maybe pahiram daw na salamin. Salamin! Man din talagang ako'y na-shock din sa aking mga kaklase. Abay man din ang baong salamin sa bag ay ang napunggal na side mirror ng motor. Abay ako'y nananawagan at baka may gustong mag-donate din yan. At ayun na nga, ipagpaumanhin nyo kung hindi ko na video ang 3 to 5 klase, syempre bawal yun. At ayun nga, ngayon lang ba kayo nakakita na anak na siyang sumusundo sa ina sa school. Abay siguro sasabihin nyo, wow, ang sweet naman. Pero sa totoong buhay, ako ay hindi natutuwa. Aba ay dahil ho ay pag-ari ay kasama, malamang sa malamang
lang na ako ho ay mapapagastos. May buti na lamang talaga at aring aking kapatid ay may nasyarong spaghetti. At kung hindi mababali, wala ang aking ginawang pagtitipid kanina. Buti na nga lamang at ayun, nakahinga ng maluwag si Simang. Ay anak ng tupa, sabi ko nga kay tatay sa susunod na susunduin ako ay tumakas na. At baka yung pambayad ko kay Clean Fuel, kay Jollibee lang mapunta. At kung iniisip nyo na pag uwi ko ng bahay ay tapos na, hay, nagkakamali kayo. At dahil nga po pagkatapos ng 3 to 5 kong klase na face to face ay meron naman akong online class ng magi-start na 6:30 hanggang 8:30 ng gabi. At hindi naman talaga ako magkakaigi sa bahay dahil saksakan ang gulo nitong si Taya, kaya minabuti kong lumipat dito sa aking abandonadong tindahan. Abay pagtitiisang kong amuyin itong mga nakatambak na ukay-ukay dito sa aking likuran. Abay kaysa naman ako'y makita ng aking professor na mukha na akong dragon kasasaway sa aking anak na wag siyang maingay. One of the disadvantages nga kapag ako ay nandito sa bahay at online ang aking klase. Okay? Miss Abilida Maylene Velasco. Yes sir, present po. Okay, thank you, Miss. How about Huling-huli nakita nyo ka nagfe-Facebook habang naka-online class. Abay, char lang naman ho yun. Ako ho'y mabait na estudyante, hindi ko humaintindihan baga kung bakit biglang nag-pop up itong si Facebook habang ako'y nagkaklase. Sa totoo lang, mas okay sa akin ang online class. Syempre, nanay ako. Pero, kinakabahan talaga ako sa pagkakataong ito. Abay man din habang nagkaklase kami ay mahangin at umuulan. Ay sabi ko, naku, patay. Baka mamaya ay mawala ng kuryente o kaya naman mawala ng internet. Abay, sa unang pagsabak ko ho noon ng online, abay, danas na danas ko ho yan yung ako'y nananakbo sa kapitbahay para lamang humabol sa klase dahil ako'y nawala ng internet. Tipong nag-e-exam ako, biglang nawala ng power, takbo sa kabilang barangay. At pagdating ko sa bahay na iyon, last 2 minutes na lang na natitira sa aking oras, tapos computation pa. O, diba? The power of mini, mini, mo works. Katangitanging disadvantage pagka ikaw ay nakatira sa bundok. At ayun nga, napasarap si sir natapos almost 9 o'clock na at akala ko man din pag uwi ko dito ay tulugan na silang lahat. Abay, ang anak ng tupa, si Taya gising pa at ang isa pa hindi pa pala kumakain. Hindi naman ako sa walang nagpakain sa kanya kundi nag-iinarte. Inantay pa talaga ako bago siya kumain. Uy, hindi ko alam kung ako'y matatouch o ako'y maaawa dahil sa kanyang ginawa. At isa pang dahilan kung bakit hindi pa siya kumakain dahil ayaw kumain ng ista. Ay, anak ng tupa ka, Taya. Ay, naku po, the struggle is real. Kahit ako ipagod na kailangan ko sabayan itong si Taya. Hindi sa pagkain, kundi sa trip niya. Saan ka nakatalang para kumain? Kailangan may disco light. Baka sabihin ng iba na kawawa naman ang mga bata dahil nasasakripisyo para sa aking sariling kapakanan. Ano? Aba, hindi po, dahil sa likod ko po ay ang napakaraming taong nakaagapay sa akin. Proud and blessed po ako dahil hindi po ako nag-iisa sa journey ko na ito.